Umarangkada na ang pinakamalaking military drill ng Pilipinas at US Marines. Pero paglilinaw ng mga otoridad, walang kinalaman ang pagsasanay ng mga sundalo sa sigalot sa West Philippine Sea. Magbabalita si Brian Castillo. Mula sa lupa, dagat hanggang sa himpapawid, muling masusubok ang kasanayan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pagdepensa ng teritoryo. Yan ay sa pag-arangkada ng taunang pagsasanay ng Philippine at US Marine Corps, ang Marine Aviation Support Activity o MASA 2024. Philippine and American Marines and service members will be working side by side, advancing our aviation capabilities together to enable coastal defense, enhance air and maritime domain awareness, and to increase our integrated air and missile defense capabilities. Goal actually is for us to be able to put a capability that can support and defend our territory. Mahigit 3,000 sundalo ang kalahok sa tinuturing na pinakamalaking military drill para sa ating Marine Corps. Nakatuon ang pagsasanay sa paggamit ng aviation support o ang pakikibahagi ng pwersang panghimpapawid sa mga operasyon ng militar sa lupa at karagatan. Hindi rin kasi may kakailang isa sa mga pinakamahirap pero pinakakinakailangan ding parte ng military operations ang pagpapalipad ng air assets bilang suporta. To understand what's in the air, to better control aviation assets as well. It's not just the jet, the F-35 or the F-850 that's flying, that looks great, but it's all the support that goes behind that really is what we'll work on, I think. Tulad ng sa balikatan exercise noong Abril, muling gaganapin sa Ilocos Norte ang itatampok na Littoral Live Fire Exercise. Dito ibibida ang mga modernong kagamitan ng Philippine at US Marines kung saan magkasamang dedepensahan ang baybay ng Pilipinas mula sa kunwari kalaban mula sa karagatan. Bagamat aviation support ang tema ng pagsasanay, wala pang air assets ang Philippine Marines, kaya manggagaling sa Philippine Air Force ang mga gagamiting aircraft. This exercise is all about our desire to be ready at all times as a Filipino nation. Bagaman may mga pagsasanay din sa Metro Manila, Cavite at Palawan, karamihan sa mga main events ay gaganapin sa Northern Luzon, partikular na sa Ilocos Norte at Batanes. Pinakamalapit ang mga ito sa Taiwan, kung saan nananatili ang tensyon dahil sa bantang pagkubkob ng China. Pero muling paglilinaw ng Philippine at US Marines, walang kinalaman ng MASA sa anumang sigalot sa rehiyon. We defined our territorial defense, and so we consider the one in the north is also vulnerable because of it is considered international passage. It is considered a terrain that has historical footnotes during the previous conflicts we experienced. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5.